binibining magnaye. Simulan na natin. Magsitayo ang lahat para sa isang panalangin. Pangunahan mo ito, binibining Pascual. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago magsiupo ang lahat, pakiayos at pakihanay muna ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura na inyong makikita sa sahig. Kamusta naman ang araw ninyo ngayon? Mabuti naman kung ganon. Nakikita ko nga mga ngiti sa inyong mga labi at alam kong interesado kayo sa ating talakayan ngayong araw. Bago ang lahat, narito muna ang ating attendance. Ginoong Kupo. Okay, naririto. Ginoong Palad. Ginoong Peñaflor. Ginoong Raimundo. Okay. Para naman sa mga babae, Binibining Cuevas. Binibining de Guzman. Binibining Pascual. Okay. Nakita ko na mayroon tayong isang liban sa araw na ito, si Ginoong Guevara. Pakisabi na lamang sa kanya na sa susunod na pagpasok niya ay magdala siya ng isang liham na may lagda ng kanyang mga magulang upang siya ay tanggapin ko sa susunod nating klase. Malinaw ba yon? Okay. Bilang pagbabalik-aral, ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Okay, Binibining Cuevas. Tama. Tinalakay natin ang diorama at ipinakita ninyo ang mga iba't iba at malilikhain ninyong gawa sa diorama. Katulad na lamang ng ginawa ni Ginoong Raimundo. Okay, tama ka. Nakita natin kung gaano kamalikhain ang ginawa ni Ginoong Palad sa kanyang diorama. Halos may tumutulong tubig, mga talon, ang gaganda ng mga bulaklak na kanyang ipinakita, na animoy makatotohanan ng kanyang inilagay ng mga larawan sa kanyang diorama, na tunay naman nga nakakaakit ng mga manonood o mga mag-aaral na maaaring makakita ng diorama na nilikha ni Ginoong Palad. Mahusay! Nakikita ko na nakinig talaga kayo sa talakayan natin noong isang araw. Okay, class? Bago tayo magsimula ng ating talakayan ngayong araw, ay mayroon akong idinikit na pula at asul na papel sa ilalim ng inyong lamesa. Maaari ba ninyo tignan kung anong kulay na inyong nakita? Okay, yes, tama ka. Okay, kulay pula ang sayo, Binibining Cuevas. Sa'yo naman? Pula rin ang sayo, Ginoong Palad. Nakakatuwa naman na parang naku-curious kayo kung anong gagawin natin, kung bakit ko kayo nilagyan ng papel na asul at pula sa ilalim ng inyong mga lamesa. Okay, maaari bang magsitayo ang mga nakakuha ng pulang papel? Okay, bakit kayo tumatawa? Kinakabahan na ba kayo kung ano yung mangyayari? Huwag kayong kabahan sapagkat wala naman akong gagawin sa inyo. Mayroon akong mga idinikit na larawan dito sa pisara. 4 na larawan. Ano sa tingin ninyo ang ipinapahiwatig o ipinararating ng mga larawan? Okay, Ginoong Palad, dahil ikaw ang unang nakatanggap ng pulang papel sa ilalim ng lamesa, maaari ka bang pumili sa mga larawan na nasa pisara? Okay, tama ang iyong sinabi. Maaaring ang babae dito sa larawan ay nag-aaral, at sa isang larawan naman ay nagsiselfone siya, maaaring siya ay nagtatrabaho. So, ipinaparating ito na, okay, tama, parang siya ay nag-aaral habang nagtatrabaho. So, working student siya. Okay. Binibining Pascual. Ang napili mo ay, okay, ito. Tama. Makikita natin nga naman na mayroon siyang hawak na sampagita. At dito makikita na mayroon pa siyang kasamahan. May mga kasamahan siya na may mga dalang sako. Ibig sabihin, namamasura sila. Tapos may nakita silang mga nag-aaral. Yes, Ginoong Raimundo? Okay, tama. Ang lalaki ito sa larawan ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Tama, tuwang-tuwa nga naman ang kanyang mga
magulang, ang kanyang ina at ama. Siyempre, iba't iba ang ating mga pinagdaanan nung tayo nag-aaral. Hindi natin alam, o kumbaga, hindi magkakaiba tayo ng pinagdaanan sa buhay. May mga may hirap at may mga may kaya sa buhay. So siguro, itong pinagdaanan ni Kuya ay talagang napakahirap dahil kung sa baga sa kanya, nakamit na niya yung tagumpay niya, nakapagtapos na siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Okay, last? Yes, Ginoong? Okay, Ginoong Gibara, bakit ngayon ka lamang dumating? Late ka na sa klase ko. Akala ko absent ka kanina. Okay, may dala ka bang? Wala kang dalang liham. Okay, susunod na pagpasok mo ay maaari ka bang magdala ng liham na may lagda ng iyong mga magulang? Okay, salamat. Maaari ka nang maupo. Okay, pagpatuloy na natin ang ating talakayan. Okay, Binibining de Guzman. Dahil ito na lamang dahil ito na lamang natitirang larawan, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang pinapahiwatig nito? Okay, tama nga naman, nagbabasa nga naman yung bata. So, class, ang mga larawang ito ay pinapakita lamang na darating din ang ligaya at tagumpay sa ating buhay. Kumbaga, katulad na lamang dito, ipinapahiwatig dito na siguro, katulad nga na sabi ko kanina, magkakaiba tayo ng posisyon o estado sa buhay. So, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan dito ni Kuya. Kumbaga, masarap sa pakiramdam na nakapagtapos ka ng pag-aaral dahil nakikita mo na masaya o sa paraang yun, nasuklian mo yung pagsisikap at pagod na ibinigay sa'yo ng iyong mga magulang. Di ba kung tayo, kung halimbawa, alam ko na pagdating ng araw, ang bawat isa sa inyo ay gusto makapagtapos ng pag-aaral para masuklian ang paghihirap ng inyong mga magulang. So, dito, okay, tama naman ang inyong sagot. Ito nga ay working student. Dito si ate. So, napakahirap dahil, katulad nga sabi ko, magkakaiba tayo ng estado sa buhay. May mayaman, may mahirap. Kapag mayaman ka na bibili mo o nasusuportahan mo yung mga bagay na pangangailangan mo. Pero kung mahirap ka, di ba ang hirap sa sitwasyon? Katulad ko, napakahirap maging working student. Ang hirap i-balance ng pag-aaral at saka ng trabaho. Lalo na kung wala ka ng, minsan nauubusan ka ng time sa pag-aaral. So, may tendency na minsan, napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. So, napakahirap maging working student. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Okay, si Kuya na nagbabasa. Dito bata pa lamang, pinapatunayan na niya na pursigido siya sa pag-aaral. So nakikita natin na may patutunguhan siya pagdating ng araw. Okay, ito sa susunod naman. Yan, makikita natin na yung bata, ang bata-bata pa lang, di ba sa kalye makikita natin na may mga nagtitinda ng mga kwek-kwek na kung ano-ano man ang mga tinitinda nila. Di ba nakakaawa dahil minsan kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung gustong mag-aral. Kaso, hindi nila kayang suportahan hindi kayang suportahan ng mga magulang yung pag-aaral ng kanilang mga anak. So, di ba napakahirap? Kaya magpasalamat tayo dahil nag-aaral pa rin kayo ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos at syempre sa ating mga magulang na sinusuportahan tayo hanggang sa dulo. Makapag-aral lang tayo at makapagtapos tayo ng pag-aaral. Ang mga larawang ito ay may kaugnayan sa paksang ating tatalakayin ngayong araw. May ideya na ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayong araw? Maaari nyo itaas ang inyong mga kamay kung may nais kayong sabihin o nais ninyong sumagot sa aking mga katanungan. Okay, Binibining Pascual. Tama, ito ay may kaugnayan sa pagiging tagumpay o masikap ng isang tao. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang maikling kwento na may pinamagatang Magtatagumpay Ka Rin ni Greg Laconsay. Pamilyar ba kayo sa maikling kwentong ito? Okay, kung ganon, makinig lamang kayo sa aking pagkukwento maya-maya lamang. Bago tayo magtungo sa ating formal na talakayan, maaari ba ninyong basahin ng sabay-sabay ang ating layunin ngayong araw na ito? Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay number 1, masusuri ang nilalaman ng kwento kabilang ang tauhan, tagpuan at kaisipang nakapaloob. Pangalawa, nalalaman ang kahalagahan ng isip. Nagiging matalino sa pagpili ng sariling desisyon sa buhay. Okay, maraming salamat. Makakamtam lamang natin ang mga layuning ito kung ang bawat isa sa inyo ay aktibong makikilahok sa ating talakayan ngayong araw.
Upang masiguro ang inyong partisipasyon sa ating klase ngayong araw, bibigyan ko ng mga karagdagang puntos kung sino man ang sasagot sa ating talakayan ngayong araw. At para nga pala sa mga sumagot kanina, Ginoong Palad, Binibining Pascual, o kung sino man sa inyo, Ginoong Raimundo, Binibining de Guzman, Binibining Cuevas, mayroon kayong karagdagang puntos para sa ating gawain maya-maya lamang. Ngunit bago tayo magsimula ng ating talakayan, mayroon ako ditong inihanda ng mga talasalitaan na maaari makatulong sa inyo upang lubos ninyong maunawaan ang aking kwento na ibabahagi sa inyo maya-maya lamang. Ang una ay, maaari ba ninyong basahin? Okay. Ang kanilang abang-aba ang kanilang kalagayan. Ano nga ba pag sinabi natin abang-aba? So pag sinabi natin abang-aba, ito ay api o dukha. Kapag sinabi naman natin, bulayin mo ang mga hakbang na iyong ginawa. Ano pag sinabi natin bulayin? Pamilyar ka ba doon? Ginoong Palad? Okay, tama. Kapag sinabi natin bulayin ay bigyan ng panahon o kung sa baga ay bigyan ng panahon, pagtuunan ng pansin. Tama, Ginoong Palad, mahusay. Pinag-iigi niya kanyang pagsisilbi sa pamahalaan. Ikaw, Binibining Cuevas, ano sa tingin mo pag sinabi natin pinag-iigi? Okay, tama, pinagbubutihan. Mahusay. Pinagbubutihan niya ang kanyang pagsisilbi sa pamahalaan. Ika-4, tigib na pangarap ang taong aktibong isipan. Ginoong Kupo, pamilyar ka ba? Okay. Maaari naman nga. Tigib. Ano nga ba pag sinabi natin tigib? Punong-puno. Punong-puno ng pangarap ang taong aktibo ang isipan. Ika-5, marunong nga siya ngunit nakikiamot ng tulong sa kakilala. Ano pag sinabi natin nakikiamot? Binibining Pascual? Okay, tama. Nakikiamot, maaari nang hihingi o nanlilimos. Naku, pasensya na kayo at lumubog ang kasagutan dito sa ika-5 pangungusap. Okay, nanlilimos. Tatago ko na lang muna. Ika-6, kung minsan ang isip ay kailangang papagliyabin. Ano pag sinabi natin papagliyabin? Pag sinabi natin papagliyabin ay kailangan nating gamitin. Ika-7, ang bigong tao ay laging naghahanap ng butas para sa kabiguan. Pag sinabi natin butas, ito ay palusot. Lagi siya naghahanap ng palusot. Ang kabiguan ay ginagamit na tungtungan upang maabot ang tagumpay. Okay? Sino maaaring sumagot o maideya kung ano ibig sabihin ng tungtungan? Ginoong Guevara. Tama. Kapag sinabi natin tungtungan, ito ay tulay. Tama. Lumpiang bota lamang si Onassis pero bilyon ang naging kayamanan niya. Ano pag sinabi nating lumpiang bota? Tama. Taong tagapaglinis ng sapatos. Okay, mahusay. Parang nakita ko na pamilyar na kayo sa mga talasalitaan natin ngayon At ang huli ay, ang aktibong isip ay maraming balak. Ano pag sinabi natin balak? Okay, tama, Binibining Pascual. Plano. Ang aktibong isip ay maraming plano. Mahusay. Ito ang mga talasalitaan na maaaring makatulong sa inyo ngayong araw para lubos ninyong maunawaan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Handa na ba ang lahat makinig sa ating talakayan ngayong araw? Mabuti kung ganon. Okay, magsisimula na ako. Ang paksang aking tatalakayin sa araw na ito ay pinamagatang Magtatagumpay ka rin ni Greg Laconsay. Paano may papakita sa mga taong mapanlibak sa kanilang kapwa na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtatamo ng tagumpay? Ang tamad at litong isip ay madaling tumigas katulad ng semento. Ngunit ang aktibong isip ay katulad ng agos na laging masigla sa paghahanap ng landas patungo sa dagat. Walang patutunguhan ang tamad at litong isip, walang pangarap o ambisyon. Ang aktibong isip ay maraming balak, may ambisyon, tigib ng pangarap. Isipin mo, ang isip ay hindi isang sisidlan na kailangan punuin kundi upang papagliyabin. May kakilala kami na napakarunong, maraming tinapos na kurso, magaling sa iba't ibang salita.
Dapat sana ay matagumpay siya, ngunit hindi. Alam mo ang trabaho niya? Nanghihingi sa mga kakilala, nakikiamot. Isang kakilala namin ay nagtitinda lamang ng libro. Nagsimula siya sa isang maliit sa sulok ng downtown. Ngayon mayaman na rin siya. Sapat ang may isa kang nalalaman. Wika ng presidente ng Executive Development Academy. Ngunit dito may bubos ang iyong kakayahan. Iyan ang ibig sabihin ng sinabi namin ang isip ay kailangang papagliyabin. Marunong ka nga ngunit hindi mo ginagamit. Isa kang mahirap na tao, naiinggit ka sa mayaman. Galit ka sa iyong kahirapan at galit ka rin sa kanilang kayamanan. Natatanong mo sa iyong sarili siguro, bakit ako mahirap? At bakit sila mayaman? Bakit ako bigo at sila'y matagumpay? Nasa sarili mo rin ang lihim niyan. Wala sa kapalaran o kapanganakan na madalas nating idahilan kapag abang-aba na tayo sa ating kalagayan. Ano ang kaibahan mo sa matagumpay at mayayamang tao? Isa yan ang isip at kung paano mo ginagamit ang iyong isip. Dalawa lang ang uri ng mga kaisipang pumapasok sa isip ng tao, di ba? Isang masama o negatibong kaisipan, isang mabuti o positibong kaisipan. Anong uri ng isipan ang laging pumapasok sa iyong isip? Ginoong Ibarra. Okay, positibo. Tama nga naman, dapat lagi tayong maging positibo sa buhay natin. Isip. Okay, pagpapatuloy ko na. Anong uri ng isipan ang laging pumapasok sa iyong isip? Isipin mo, bulayin mo. Mula sa sandaling ito, tingnan mo kung anong uri ang karaniwang pumapasok sa iyong isip. Ilista mo kung maaari. Paghiwalayin mo ang masama at mabuti. Balikan mo ang mga naisip mo buhat ng magising ka kaninang umaga. Okay, ikaw, Binibining de Guzman, anong ginawa mo pa kanina pagkagising? Oo nga naman, nagtiklop ng hinigaan. Papatuloy ko na ulit. Balikan mo ang naisip mo buhat ng magising ka kaninang umaga. Ilista mo, masama sa kaliwa, mabuti sa kanan, magugulat ka sa matutuklasan mo. Karamihan ay negatibo. Sisisihin niya ang lahat maliban sa kanyang sarili o sa ating sarili. Kasi pangit ako, aniya. Kasi maaga akong naulila, kasi may kapansanan ako, kasi ipinanganak akong mahirap, kasi talagang malas ako, kasi pinagdidiinan ako ng mga pangyayari. Kasi ganyan ang karaniwang tao. Pati Diyos ay sinisisi niya. Hindi ganyan ang mga matagumpay na tao. Hindi nila sinisisi ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Hindi nila sinisisi ang kanilang kapanganakan o kapansanan o kakulangan. Bagkus ay ginagamit nila ito upang tungtungan sa tagumpay. Ang mabubuti nilang katangian ay lalong pinag-iigi at ang mga kapintasan nila ay pinagsisikapang iwaksi o lampasan. Limpiabota lamang si Aristotle Onassis. Ano nga pag sinabi natin limpiabota? Ginoong sa dili? Okay, nakinig ka nga kanina. Tama. Ngunit nang namatay siya ay bilyon ang halaga ng kanyang kayamanan at isa siya sa maimpluwensyang tao sa igdaigdig. Mekaniko lamang si Ramon Magsaysay ngunit naging presidente ng Pilipinas. Sakatero lamang si Amang Rodriguez ngunit naging senador at presidente ng Senado. Bulag si Helen Keller ngunit dinadakila sa kanyang mga tagumpay para sa mga bulag at pipi at bingi. Hindi gwapo si Charles Bronson. Ngunit milyon na ang bayad sa kanya sa isang pelikula lamang na pinagbidahan niya. May kilala akong animo o nanong ngunit mataas ang tungkulin sa kanilang opisina at nakapag-asawa ng maganda at higit na mataas sa kanya. May kakilala kaming magsusorbites ngunit mayaman na ngayon. Bakit sila matatagumpay ngunit ang karamihan sa atin ay hindi? Pagkat ginagamit nila kanilang isip. Bigyan mo ng mamiso ang dalawang bata. Ang isa ay ibibili ka agad ng makakain, at ang isa naman ay kanyang ibibili ng maaari niyang itinda. Sino sa dalawa ang gumagamit ng kanyang isip? Binigyan tayo ng isip, ang iba ay tinatanggap lamang nito. Ang ilan ay ginagamit nila ito, ang mahalaga ay kung ano ang nasa iyo, kundi kung paano ginagamit ang nasa iyo. Iyan ang kaibahan ng matagumpay na tao sa karamihan. Kapag nahuli mo na ang takbo ng iyong pag-iisip, makapagsisimula ka ng paunlarin ng iyong isip
upang matagumpay sa iyong mga pangarap. Naunawaan ba ninyo ang aking binasa? Mayroon ba kayong mga katanungan? Okay, kung wala ay ako ang may mga katanungan sa inyo. Binibining Pascual. Paano natin mapag-iiba ang dalawang tao? Okay, tama. Tama ang iyong kasagutan na depende ito kung paano natin ginagamit ang ating pag-iisip. Katulad na lamang yung sinabi sa kwento na nung binigyan yung dalawang bata ng mamiso, yung isa ay ibinili niya ng candy o ng kung ano ng mga pagkain. Habang yung isa naman ay ibinili niya ng mga maaari niyang maitinda o maaari niyang pagkakitaan. O diba sa simpleng mga bata lamang sila pero nakapag-isip na sila ng mga ganung bagay. Doon natin malalaman na iba't iba tayo ng pag-iisip kung paano natin ito gagamitin o isa sa buhay. Magaling! Okay, ikaw, Ginoong Sadili. Maaari ka bang bumanggit ng mga taong nagtagumpay sa linyang kanyang pinili? Ano ang dahilan ng kanyang pagtatagumpay? Tama, si Ermine Mancao, isa siyang athlete na kahit anong mangyari sa buhay niya ay hindi siya sumusuko at lumalaban pa rin siya. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Mahusay, Ginoong Sadili. Ikaw naman, Binibining Cuevas. Ano sa tingin mo ang naging puhunan ng mga taong naging matagumpay sa buhay? Okay, tama ang iyong sinabi. Tiwala sa sarili, tiyaga at sipag. Napakahalaga niyan sa bawat isa sa atin, lalo na kung halimbawa ay working student tayo o tayo lang yung mismong nagtataguhit sa ating sarili. Kailangan natin maging matatag sa buhay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kahit anong sabihin ng ibang tao. Labas lang sa tenga, huwag natin pakikinggan. Ang mahalaga ay gumagawa tayo ng tama at wala tayong inaapakan na tao. Magtiwala tayo sa ating sarili dahil walang ibang tutulong sa ating sarili kundi tayo rin lamang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at laging manalig sa Panginoon. Mahusay, Binibining Cuevas. Lagi natin tandaan na kapag nahuli natin ang takbo ng ating pag-iisip, matututo tayong paunlarin ang ating isip na magiging gabay natin upang magtagumpay tayo sa ating buhay. Lagi natin gamitin ang ating isip sa mga positibo, hindi sa mga negatibong bagay. Naunawaan ba ninyo? Maliwanag ba ang lahat? Okay, mabuti naman kung ganon. Okay, hahatiin ko kayo sa 5 grupo at bibigyan ko kayo ng iba't ibang tema na maaari ninyong pag-usapan ngayong araw. Maliwanag ba? Okay, papaskil ko ang ating pamantayan o criteria para sa inyong gagawin. Okay, ito ang ating pamantayan. Pag sinabi nating 4, lubhang kasiyasiya, 3, kasiyasiya, 2, nalilinang. So, kapag mahusay ang inyong script, teamwork at partisipasyon ng grupo, pagkakaganap ng tauhan, kasuotan at props. So, dito ako magbabasa sa inyo kung magiging malikhain ba kayo sa inyong gagawin ngayong araw. Maliwanag ba? Okay, mayroon lamang kayong 30 minuto para gawin at pag-usapan ngayong araw ang inyong activity. Maliwanag ba? Okay, mayroon na lamang kayong 5 minuto para ipagpatuloy ang inyong pag-uusap. Okay, tapos na ang inyong oras. Maaari na ninyong ipasa ang kalahating piraso ng inyong papel na may nakasulat ng inyong paksa at pangalan ng mga grupo. Pakipasa sa unahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, Binibining de Guzman, bakit parang ikaw ay gusto mo nang umuwi at ikaw ay nagpupulbo na?
Okay, bago magsitayo ang lahat, pakikopya muna ng inyong takdang aralin sa inyong notebook. Para sa inyong takdang aralin, binubuo ang buhay ng masalimuot na pagpapasiyak. Ipinapakilala sa gawain ito ang konsepto ng pag-iisip ng bahagdan at pagsasalang-alang sa mga pagkakataong masubok ang iyong mga karapatang mauna. Sagutin ang mga katanungan ng bahagdan, ilahad at talakayin sa klase ang mga kasagutan. Anong bahagdan ng iyong kitang nais mong maitabi para matipon sa gugulin sa kinabukasan? Ilang bahagdan ng iyong naipon? Ng iyong salapi, ang iyong ginasta para sa damit, pagkain, sini at iba pang aliwan, aklat o magasin. Anong bahagdan ng iyong kita ang ibibigay mo sa kawanggawa? Ano ang iyong oras? Anong bahagdan ng iyong oras ang iyong gugugulin na kasama ang iyong pamilya? Anong bahagdan ng oras ng iyong ipinagtatrabaho? Anong bahagdan ng oras ang iyong itinutulog? Anong bahagdan ng iyong buhay ang masasabi mong pinakamasaya? Anong bahagdan ng iyong oras ang pagbabasa ng aklat? Anong bahagdan ng iyong oras sa panonood ng TV? Anong bahagdan ng panahon mo sa pakikinig sa musika? Nakikinig ka ba na walang ginagawang anuman o nakikinig ka lang? So inaasahan ko na maaari ninyong ipasa bukas ang inyong takdang aralin. Maliwanag ba? Naunawaan ba ninyo ang ating talakayan ngayong araw? May naintindihan ka ba? Ginoong Palad? Ginoong Gibara? Binibining Cuevas, may naunawaan ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Okay, magsitayo na ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sana may natutunan kayo ngayong araw. May naunawaan ba? Okay, sana may natutunan kayo ngayong araw. Inaasahan ko na sa susunod na pagkikita natin ay mas maging aktibo pa kayo sa ating talakayan. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam, Blessed Pilipino.